Diyos ko Lord, hindi nyo ba nakita ang nangyayari sa ating bansa na lubog na sa baha? Sabihin na normal? O sige, ipalit nyo ngayon si Sara Duterte nyo kung huhupa ang baha, kung hihinto ang baha. Sige nga, ginagawa nyo na lang dahilan ang baha para sirain ang gobyerno. So, ibig mong sabihin, hindi normal ang baha dyan sa Pilipinas? Taon-taon kayong nakakaranas ng baha dyan sa Pilipinas, di ba? So, sasabihin mo, hindi normal? Diyos ko Lord, ang utak nyo ang hindi normal. Ninakawan na tayo ng mga Marcos, simula tatay, anak at apo. Masaya ka pa rin? Tawag dyan. Ninakawan tayo? Walang ninakaw sa akin. Sa amin, wala. At lalo namang sa'yo, walang ninakaw sa'yo. Sa totoong buhay, sila pa nga ang ninakawan. Ang mga Marcos, mula kanununuan, kung alam mo ang istorya, mga donya, don, mayayaman sila. Ang istorya ng Duterte, ano ba? Bakit sila yumaman? Hmm? At kung hindi mo alam, sa Ilocos, kanununuan ng mga Marcos, mayayaman. Maluluwang ang lupa, marami silang ginto. Ang Duterte, ano ba? Ano ba istorya ng Duterte mong pinaglalaban? 2016 mo lang nakilala ang mga Duterte, unggoy ka. Ang mga Marcos, noon kanununuan, pakilala na yan. 2016 lang lumabas ang mga Duterte. Masaya talaga ako, masayang masaya kami. Very happy sa Lunes. Anong meron sa Lunes? Mas lalo akong sasaya. At ikaw, pinamugaran na ng mga sindikato, ng mga drug lord, mamamatay tao ang bansa mo, muntik nang mawala ang West Philippine Sea. Duterte ka pa rin. Diyos ko. Kung ayaw mo ng administrasyon ng Marcos, lumayas ka dyan sa Pilipinas, di ba? At kung nasa ibang bansa ka man, huwag ka munang umuwi hanggang Marcos ang namumuno. Nasa bagong Pilipinas ka na. Hindi na uso ang mga tanim-tanim istorya. Sabi niya, pag di mo alam, manahimik ka. Presidente mong walang kwenta at walang utang na loob. Unang tanong ko sa'yo, ano ang hindi ko alam na mai-impeach na ang Sara nyo? Na nagwawala na siya? Nawawala na siya sa sarili dahil sa mga abogado niyang kaperatis nyo din na tiyunga? Yung pangalawa, sabi mo, presidenteng walang kwenta. Diyos ko. Walang kwenta? Pag walang kwenta yan, hindi yan kinukumbida sa iba-ibang bansa. O ngayon, papunta na naman siya ng Canada. Kinumbida siya doon, ng presidente doon. Kagagaling lang ng Japan. Binibisita siya sa iba-ibang bansa. Yan ba ang walang kwenta? Hmm? Kayo ngang mga didisit ni hindi kayo makapag-upload ng kakwenta-kwentang gawa ni Sara Duterte. Mag-upload nga kayo ha, ng may kwentang gawa ng Sara Duterte nyo. Ano, yung magtanim ng puno, mamulot ng basura. Ha? Palibhasa mga utak ng mga Duterte, puro basura ang laman. Basura nga sa Davao, hindi nila masolusyonan, di ba? Sa walang utang na loob. Walang utang na loob ang presidente ko. Bakit? Kung hindi sa mga Marcos, hindi makikilala ang mga punyetang Duterte. 'Di ba? Punta-punta pa ang tatay digong nyo sa Ilocos, idol niya si Marcos, ginamit nila ang mga loyalista. Kung hindi sa mga loyalista, hindi makikilala ang apelidong Duterte. Okay? Kung nabudol man kayo, minsan lang. Hmm? Kay BBM lang. Pero kami, 2 beses, mula sa tatay at sa Junakis niyang putang ines. Okay? Ikaw at 10 ng mga didishit mong mga kasamahan mga tsunga, kayo ang walang alam. Nakapokus lang kayo sa mga Duterte, 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 na wala naman na itutulong sa bansa. Meron ba? Ha? Sabi niya, bakit takot na takot ang administrasyon ngayon? Naimbestigahan ang flood control ng mali-malitang perang issue. Guilty yan. Takot na takot baka mo. Asan ba si Estrada ngayon? Si Bong Revilla? Hmm? At saka ang mga Diskaya, asan na ba sila ngayon? Di ba ang mga 18 batugan ang takot magpaimbestiga ng one-in-one? Alam nyo, kung totoo ang mga sinasabi ng mga 18 batugan na yan na umaasa lang sa kickback, umaasa sa sa pang-i-scam, abay nagpaimbestiga na sana yung mga yan ng one-in-one. Kasi mabibisto sila, kaya ayaw nila ng one-in-one na investigasyon. Tapos sasabihin nyo, takot ang administrasyon. Ang tunay na issue dito ay ang impeachment ni Sara Duterte na may matibay na mga ebidensya. Ang mali-malita na yan, panglito nyo lang yan sa tao para madili-delay ang impeachment ni Sara. Walang pinanghahawakan yung mali-malita na yan. Puro kwento-kwento, puro scripted. Okay? Ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Walang kwenta ang mali-malitang puro imbento lamang. Hindi nyo na madadali ang taong bayan sa divert attention na yan. Gusto nyong i-divert at pagtuunan ng pansin ang mali-maleta para makalimutan na naman ang impeachment. Oy, style nyo bulok, style pa yan ng panahon ng Duterte. Sa bagong Pilipinas na tayo ngayon. Hindi na yan uubra, mga tanga. Sino naman hindi magagalit sa ating Pangulo, di ba?
ang flood control. May bilang ba kayo na nagagalit kay BBM? Sa totoo lang kayo na nagagalit kay BBM, hindi naman kayo kawalan sa Pilipinas, di ba? Kagatin nyo na lang ang siko nyo kung hindi nyo kaya ang patakaran ng bagong Pilipinas. Anytime naman pwede kayong lumayas dyan sa Pilipinas kung nagagalit kayo kay BBM. Walang pumipigil sa inyo. Saka wag nyo nang idahilan yan para magalit kayo kay BBM. Ang totoong dahilan kaya kayo galit kay BBM dahil hindi nyo siya kayang pababain. Yun lang yun. Dobling mas marami ang galit sa mga Duterte kaysa kay BBM. Hindi kayo kawalan dyan sa Pilipinas. Lumayas kayo kung gusto nyo. At kung gusto nyo, wag muna kayong umuwi kung saan man kayong lupalop kung ayaw nyo kay BBM. Clear?